Yung may-ari mga kababayan ng universe and the so-called the self-appointed Son of God. Ito na siya ngayon. Pinicture na ng ating mga authorities mugshots of Kibuloy Apollo Carrion. Ayan. Blatter entry number 79157 for violation of Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 as amended by Republic Act 10364 expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Tapos siyempre may iba pa siyang kaso po, yung sexual abuse. Ito yung kanyang mga kasama, mga kababayan, si Jacqueline Roy. Ito naman po si Canada Crescente Chavez Inteng, alias Inteng. Ito si Ingrid Canada. Tapos ito si Sylvia Simanes or Simanyes. Sila yung kasama ni Pacquiao, mga kababayan, sa nasilo. Sumurrender na lang po. Lilinawin natin kasi maraming fake news na pinapakalat yung mga nausog vloggers. Kesyo sumurrender po. Hindi po siya sumurrender. Napilitan po na lumitaw sa kanyang lungga kasi nasukol. Ayun ang paliwanag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre, based sa actual situation po, yung report sa kanya, siyempre papaniwalaan ng ating Pangulo, yung kanyang mga tao, yung mga taga-nausog po, santambak na mga sinungaling, ba't kayo maniniwala sa kwento nila? Di sila, bala sila na magkwento. Pero hindi tayo maniniwala sa kwento nila kasi mga sinungaling nga, pati yung kanilang pastor, sinungaling. Imagine, pag-aari na yung universe. Paano niya naging pag-aari ang universe at ang buong mundo? May titulo siya. Di ba? So sabi ng ating Pangulo, nasukol siya. And he was forced na i-turn over yung kanyang sarili. Kasi kung surrender, nung magpalabas ng warrant of arrest yung korte, dapat sinurrender na niya yung kanyang sarili. Pumunta siya sa korte, o kung hindi, sa PNP, to surrender himself. Yan ang voluntary surrender. Ito po, wala. 16 days yung lumipas po. Matinding pakikibaka. Yung ginawa muna niya in deception ng kanyang mga kasabwat. Yung mga kasabwat niya sa pagtago po, including the former president, kakasuhan po for harboring fugitive from justice. Di ba? Yan ang sabi ng DLG Secretary ni Abalos. So itong mga kasama niya rito, ito yung na puwersa na lumitaw po kasi sukol na po sila doon sa kanilang pinagtataguan. Sa loob mismo po ng compound, sa Bible school nila, sa eskwelahan nila doon. So walang special treatment po kay Pacquiao. Ngayon, yung kanyang abogado po may request for transfer to the Armed Forces Custody. Kinontra po ng Department of National Defense. Yan po. So sabi dyan, the Department of National Defense will file a motion ngayong hapon to oppose the petition by Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy to be transferred to the custody of the Armed Forces of the Philippines sa loob daw po ng General Emilio Aguinaldo, Camp Aguinaldo sa Quezon City. Sabi po ni DND Legal and Legislative Affairs Assistant Secretary Eric D., magpa-file sila ng motion sa Pasig Regional Trial Court, Branch 159. Ngayon lang po, this development comes after the DND issued a statement stressing that they will oppose any motion to have Pastor Kibuloy transferred to the Armed Forces Custody. Ayaw daw nila. Ayaw nila kay Pacquiao. Diba? Sabi po ng DND, Armed Forces of the Philippines facilities are subject to strict operational security protocols
Thus, the armed forces anya is not the proper agency to have custody of suspects in criminal cases. Citing security concerns, Kibuloy's camp earlier filed a petition for an house arrest for his custody to be transferred in an armed forces detention facility. Choosy pa. Gusto house arrest lang. Hindi, Bartolina dapat yan. Mga ganyang kaso, mga kababayan. So, si Kibuloy is currently detained at the Philippine National Police Custodial Facility. Sa press conference, sabi po ni Armed Forces spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, the military is ready to accommodate inmates with high-profile cases. Handa man anya tayo. Historically, the Armed Forces has also been able to house high-level, high-profile cases. Pero ngayon, ayaw ng DND. O diba? Bakit kasi anya, Mr. Maravillas? Di pa yan i-turn over sa Amerika? May statement po si Secretary Rimulya ng Department of Justice tungkol sa isyong yan. Ito yung sabi niya. US expected to file extradition request for Kibuloy. He said, prior to the possible extradition niya, the preacher must be first tried by the local courts. He'll be charged niya, and we expect the US to apply for an extradition request. Remember, we have a treaty with the US despite the law of the land. Pag-aaralan namin anya ng mabuti para alam namin anya kung ano yung gagawin. So sabi po niya, ang aking instruction sa prosecution ay ihanda ang lahat ng ebidensya. So we can ask for a continuous trial para matapos agad ang mga kasong kailangang litisin. So, yung ilang mga mga eksperto sa batas tulad po ni former senior Associate Justice ng Supreme Court Antonio Carpio, sa interview po mga kababayan ng media, sabi niya, mas maganda niya kung i-turn over na lang si Kibuloy. Takot na takot si Kibuloy na i-turn over sa Amerika. I-turn over na lang sa Amerika kasi may kaso siya doon. Kasi niya, yung mga kaso niya doon, matagal nang nakabinbin at matagal nang napaghandaan ng Amerika. Kaya lang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan iharap muna dito sa ating local courts itong si Pacquiao. Yan yung sabi niya kahapon. Yun yung ating Pangulong Bongbong Marcos po. Magbi-birthday pala sa September 13. Tamang-tama. Magaganda yung naganap mga kababayan dito sa ating bansa. Si Alice Goo nahuli sa Indonesia. Tapos next mga kababayan, itong si Pacquiao, tamang-tamang birthday gift sa ating Pangulo. Sana sa susunod yung ICC naman. O diba, mga kababayan? O ito yung ating Pangulo. Kinakantahan po ng happy birthday ng mga cancer patients ng PCMC. Pakinggan nga natin ito. Happy birthday, Ayos. Di ba? Tuwang-tuwa yung ating Pangulo. Tinutugtugan po ng mga bata kasama si Jollibee. Happy birthday. Ayos na ayos Happy birthday, Mr. President, from all of us here at PCMC. God bless you immensely. Malayong malayo po na sinakal ni Mrs. Lisa Marcos. Inambalos daw ng ating Pangulo ng cellphone si Mrs. Lisa. Grabe ito mga ugali nito mga fake news peddlers po. Lalo yung taga-Amerika. Pagkatapos, gumanti si Lisa Marcos. Ang ginawa daw mga kababayan, sinakal yung ating Pangulo.
May mga napapaniwala pa man, mga kababayan, itong mga fake news peddlers po. May mga nauto pa man, mga kababayan. Kitang-kita dito sa itsura ng ating Pangulo. At sabi nga natin, wala mang ganyang reputasyon ang pamilya Marcos po na manakit. Walang reputasyon naman ganon. Mga mababait po sila, naturuan ng tama, may breeding po. Ika nga, di ba? Sabi nga natin, itutulad pa sa ugali nila. Nandadama. So ito ngayon yung ating Pangulo. Tuwang-tuwa yung mga bata. Yan o. Magbe-birthday pala yung ating Pangulong Bongbong sa September 13. Buhay ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Di ba? Ito naman yung mga personnel ng PCMC, mga doktor and nurses, and iba pang mga empleyado. To you, happy birthday to you. Di ba? Happy birthday, Mr. President. God bless you abundantly. Kasama niya si Secretary Bosa. Di ba? Tapos nag-distribute din po ng mga ambulance at iba pang gamit po. Yan po. Mga ambulance po. Ang dami niya. Ang daming mga ambulance pinamigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung distribution po. Inspection by the President. Yan, binigay sa atin mismo itong video ng Presidential Communications Office. Direkta po tayo sa PCO. Di ba? In-inspection niya po. Yan yung ating Pangulo. 129 units po yon, yung nakita po ninyo. Napakarami. 129 units ng ambulance. Pamimigay po sa mga local government units. Yan po yung turnover. Yan yung mga officials, mga recipients po. Kasama yung Maynila. Si Hani Lacuna po siya. Si Imelda Papin. Galing po sa, director kasi siya ng PCO, si Imelda Papin. Yan yung blessing. Sige lang po ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tuwang-tuwa yung ating mga health officials po. Junior. Yan. Di ba? So ito siya. Para sa mas epektibo at mahusay na proyektong medikal sa bansa, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang turnover ng 550 milyong halaga ng donasyon sa Philippine Heart Center, sa Lung Center of the Philippines at National Kidney Transplant Institute sa paglunsad ng bagong Urgent Care and Ambulatory Service Center or BUCAS sa PHC. Isinulong ni PBBM ang layuning gawing abot kamay ang healthcare sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng inisyatiba gaya ng pagbubukas ng 31 BUCAS centers at ng bagong education training and research simulation facility. Ayan po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc.
Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.